incident na nangyayari. And yun naman talaga ang trabaho ng security. Yung chronological event ng performance of duty natin from time in to time out. No? From 06 to 800. Nakalagay dapat dyan, hindi pwede yung singit sa ilalim. 6, 7, 8, 9, 10. Alright guys, pag-usapan natin regarding sa pagkuhan guys, hindi dapat gawin sa logbook ng isang security guard, no? Kasi alam ko walang gaano interesado dito, pero at least kahit papaano, yung mga bagong security guard ay magagabayan natin, no? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Redels TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard, no? Pag-uusapan natin guys yung mga hindi dapat natin gawin sa logbook ng isang security guard. Ano ba yung logbook? Yan yung logbook guys, yung logbook ayan, no? Yan yung hinahawakan ng mga security guard habang nagjo-duty sila kasi dyan na nire-record ang event of their duty within their within their duties and responsibilities sa kanilang pag-render ng trabaho nila. So, dyan nilalagay ng mga security guard. Ngayon, pag-uusapan natin yan guys, kung yung mga hindi mo dapat gawin sa logbook nyo, no? Kasi baka hindi nyo pa alam kung anong mali pala yun, hindi pa tama yung gawin. So, pag-uusapan natin guys, pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, medyo mahina nga. Nagkiklaim na security officer, security guard, mahaba buhok, parang rockers. Kasi guys, ako po ay isa na, retired na po ako. Hindi na po ako active sa aking duty. Ako ay nagbibigay lang ng mentoring, gabay, at impormasyon para sa mga bago, kahit mga datihan na hindi namang nag-under ng training, basta sinabak lang, at least nakakatulong man lang na magbigay ng impormasyon para sa ating mga Ka-59. Okay, so ako po guys gumagawa ng mga regarding security guard matters. Punta kayo sa channel ko yan guys. So, pagkadating sa channel ko guys, pindutin niyo po yung playlist dyan na yan. No? Pagdating ng playlist guys, pag napindot niya, ito yung lalabas. No? Ito yung lalabas. Pumunta kayo sa ayun, no? Security guard matters. No? Security guard matters. Diyan, pindutin niyo guys. At makikita nyo yung mga video na para sa mga security guard. Okay? Okay guys, kung kayo naman ay naghahanap ng impormasyon regarding sa akin na ako ba ay kapanipaniwala sa mga impormasyon binigay ko, marami tayong video dyan guys. Ayan. Alamin nyo yung pagkatao ko para at least kahit paano makikita nyo na maniwala ba kayo? Hindi. Okay? So, punta na tayo sa ano mga dapat hindi natin gawin sa logbook natin. Ano ba tong logbook? Ito yung ating hinahawakan. Kung ikaw naggugwardya, ito yung hinahawakan natin pag nagjo-duty, no? May librong hinahawakan yung gwardya pag nagjo-duty. Bakit may logbook? Bakit may logbook? Kasi po, diyan po natin nilalagay ang mga nangyari sa duty natin. Kunwari, 12 oras, 8 oras tayo. Diyan natin nilalagay. Kasi kung hindi natin i-record yung mga event ng ating duty, paano natin ma-recall, mabalikan pag may investigation na? So, nagbabase na sa logbook. Kaya yan yung purpose, bakit may logbook ang security guard. At yan ay isa yan sa mga importanteng tinatawag na kagamitan ng security guard na ginagamit during duty. Importante sinabi ko importante, malibang sa mga iba pang gamit, no? So, ngayon, kung may logbook na tayo, may mga hindi tayo dapat gawin sa logbook. Kasi nga, ang logbook ay importante, no? So, makikita nyo yan, no? Makikita nyo yan kung anong yung mga gwardya iba na parang hindi nila binibigyan ng halaga. O kaya, hindi siguro talaga nila alam. Basta duty lang sila ng duty. Okay? Ano bang unang hindi dapat gawin sa ating logbook? Ang hindi dapat gawin sa ating logbook, unang-una ay dapat wag niyong dumihan ang logbook. Wag niyong dumihan ang logbook. Bawal dumihan po ang logbook. Hanggat maaari, manatili siyang malinis. Wag niyong pabayaang naputikan.
nabasa ng mga ano-ano mga basa dyan. Kasi bakit? Yan nga po ay tinatawag na importanteng bagay na magagamit pagdating na investigation. Pansinin niyo yung mga papel dyan o kaya libro, basahin niyo yan. Di ba yung nakasulat doon, nag-page siya, so hindi niyo man na mababasa. Di ba? Lalo kung madudumihan, namamansahan. Di ba? Ganun yun. So, hindi dapat yun dumihan ang logbook natin. Tandaan nyo yan guys ha. Okay. Pangalawa, huwag nating drawing-drawingan. Minsan kasi ang mga security guard, pag nagjo-duty, naiinip. Lalo na kung hindi active yung area nila. Yung hindi ba active, yung bang nakakainip. Alam mo kasi sa pag-security guard guys, pag hindi busy yung area mo, ang papatay sa yung inip. Babayaran ka para mainip. So yung ibang security guard may ginagawa, nagsusulat doon sa logbook sa likuran, yung pinaka extra papel, di ba? May mga sa front saka sa logbook. Ano ba isasample natin? Sandali Kuha lang ako guys. Wala akong logbook na nakuha eh. Kunwari ito yung logbook. Di ba may papel dito na, yan tulad niyan, papel yan, di ba? Sa likod. Tapos sa harap. Ayan. May extra papel pa dyan nilalagay pag binabind yung libro. So yung dinodrawingan, minsan mga kabastusan, di ba halata mong walang training na security guard, hindi professional. Dinodrawingan, may drawing pa ng ratbo. Mga ratbo na drawing. So kung kunwari, mapunta yung logbook natin sa hearing ng Senado, dadalhin yung logbook. Nipresenta ngayon sa Senado kasi may nangyaring hindi maganda sa pwesto mo. Piniresenta yung logbook. I-present yung logbook ng security guard at nakita ng mga senador na may drawing na mga ratbo yung o kaya mga sulat na mga drawing na mga kabastusan o kahit hindi kabastusan, di ba, marumi at may raming drawing. Anong masasabi ng mga senador o kaya mga mga investigator na anong klaseng security guard ang agency na yan? Anong mga klaseng security guard yung agency na yan? Kasi may agency yan eh. Di ba? Napapahiya yung agency mo. At ikaw mismo naka-duty. Babasahin yun. Kahit hindi mo na ako nag-drawing dyan. Hindi nga ikaw nag-drawing. Pero kasama ka dun sa logbook, nandun yung pangalan mo na nag-duty ka. So kayong lahat, liable doon sa mga ginawa niyong pagdodrawing. Okay? So yun yung pangalawa niyong hindi dapat gawin sa logbook. Pangatlo ay yung iwasan, hindi dapat na pabayaang mabasa ang logbook. Di ba, sinabi ko na nung una, pag nabasa yung logbook, ang mga nakasulat doon ay hindi na ma-readable, hindi na clear, hindi na siya pinabayaan mong mabasa pinaulanan mo, tinapunan mo ng tubig dyan, soft drinks, juice, tinapunan mo. Di ba? Pinabayaan mo mabasa. Hindi dapat mabasa ang logbook, guys. Tapos babasahin ng investigator yan, mamimislead yung information na nakalagay sa logbook. Ano ba yung nakalagay sa logbook? Yun yung mga information ng security guard habang nagjo-duty. Doon gagawin yung investigation. Doon papasok yung doon magbabase ang mga investigator kung ano ang nangyari sa oras na yan. Okay? So, excuse me. So, wag niyong pabayaang mabasa ang logbook nyo. Okay ba guys? Alam ko, hindi gaano panoorin tong video na to. Pero, kung may 2-3 mang manonood nito, siguradong mabigyan ng gabay pagdating sa duty. Sana ba tayo? Pangatlo, di ba? Ang pangapat guys ay huwag sulatan ng kasinungalingan ng logbook. Huwag kang magsinungaling sa logbook. Lalo na kung kasi bakit? Pag nagsinungaling ka sa logbook, ano mangyayari? Misleading yung binigay mong information. At pag napatunayan yung misleading yun, sigurado ka, sabit ka ikagwardya, at siguradong kulong ka.
nag-mislead ka ng information, sinungalingan yung nilagay mo. Palagay natin, ito lang nagsinungaling ka. Manager Tampolano, visit my post ganitong oras. Nung oras na yon, may nangyaring patayan. At nilagbok mong kasinungalingan na binisit ka ng ganitong kuan kasi para feeling mo na dinalaw ka ng kuan ng mga manager. Nasabit kayo yung manager. Nasabit. Isa siya sa mga suspect dahil nandun siya sa lagbok mo. Pero sa totoo lang, hindi siya pumunta roon. At kung napatunayan ng manager na hindi ako pumunta dyan at nag-record ka, sigurado ka, ikaw yung suspect doon sa nangyari. Example lang to guys Example lang to na bakit ka sasabit pag nagsinungaling ka sa pagsulat ng logbook mo. Okay? So ito guys, itong ating paksa ngayon ay alam ko hindi rin to hinihimay-himay sa mga training. Bahala na kayo magkuhan. Siguro yung ibang training, pero hindi alam ko hindi So ako, hinihimay-himay ko. Para at least maintindihan talaga natin na ay ganun pala mangyayari sa akin. So panglima tayo. Huwag tayong mag-record sa logbook ng talon-talon. Ano yung talon-talon? Yung hindi chronological na orders. Chronological, sunod-sunod ng maayos sa oras. Anong nangyari sa alauna media, alas 2, alas 3. Hindi yung nangyari sa alas 3. Nangyari sa alauna, nilagay mo sa alas 3. Tapos pinaghalo-halo mo, pinagtalon-talon mo. Misleading yun. Doon pa lang, inconsistent ka na sa information. Maaring ikaw ay may kabubuhan o may sira talaga sa kaisipan kasi hindi mo alam ang ginagawa mo sa trabaho mo. At ako ay, nung ako naging officer, binabasa ko ang mga logbook pag nagro-rubing ako. Nakikita ko, hindi ako nagmamagaling guys, Bisaya ako Bisaya ako, hindi ako magaling na tao. Pero may nababasa ako sa mga logbook ng mga security guard na halata mong hindi mo alam kung may training o talagang walang utak. excuse me for the term o ano ba, kabubuhan o hindi ko na mabanggit tuloy, salahula na trabaho. So, hindi siniseryoso yung trabaho bilang security guard. Kaya ganun ang ginagawa. Nilaro-laro lang nila yung pag-record sa logbook na hindi nila alam na importanteng papilyon sa trabaho ng security guard ang logbook. So, yun ang dapat nating hindi gawin sa logbook natin. Okay? Wag talon-talon. Chronological order ang dapat na record ng logbook. Baka sabihin nyo, hindi na naman kayo alam kung ano yung chronological, Basahin nyo, i-research nyo kung anong order, o isisubo ko pa sa inyo, no? So, paano ba tayo? Panglima na tayo? Panglima na ba? No, panglima, no? Ay, tama ba, panglima? Panglima yun, di ba, yung patatalang-talon? So, pang-anim, huwag kang magsulat ng yung magulo ang sulat. Ako pangit ako magsulat napakapangit. Isituit ko rin naman na nababasa yung sulat ko. Huwag yung sobrang doktor, guys. Huwag yung sobrang doktor. Kasi napagod ka, tinamad ka. Kala mo kinakha ng manok na halos hindi na mabasa. Diba? Hindi na mabasa ganun na sulat. Kaya ano nangyari? Hindi na mabasa tuloy. Kasi nga, ang gulo ng sulat mo. Ang gulo. Magulo na nga yung English mo. Mas magulo pa yung sulat. Okay? At ito pa. May sinasabi, Sir, may narinig ako, na tanggap ako ng comment. Hindi ko na lang nilagay dito sa atin. Pwede bang magbisaya sa logbook, yung sulat?
Sir, ma'am, ang Bisaya, ang nakakaintindi, Bisaya lang din. Okay? Dapat ang gamitin nating language sa logbook ay yung tinatawag na national language natin or global language. Ano bang global language? Ano bang global language natin? English. National language natin, Tagalog. Kadalasan nating ginagamit Tagalog. Nagkakaintindihan ng Ilocano, Ilonggo, Pangalatok. Sige, magharap kayo ng Pangalatok, tsaka ikaw Bisaya, kung magkaintindihan ba kayo kung wala yung salitang national language natin, yung Tagalog. Ang Pangalatok, pinagsisikapan nilang marunong sila mag-Tagalog, makaintindi ng Tagalog, para yung Bisaya, makaintindi yung Bisaya sa iyo bilang Pangalatok ka. So, ganun din sa logbook. Huwag kang gumamit ng Bisaya. Gumamit ka ng national language. Ngayon, yung English naman, kung hindi ka magaling sa English, imposible namang hindi mo marunong normal situation. Conduct roving inspection, nothing unusual. Ganun na English. Okay lang naman yan. Ngayon, kung tinatawag na constructive of sentence na dahil nagagawa ka ng report, pag hindi kaya, huwag mong pilitin, magtagalog ka. Maintindihan yan. Pero sa logbook, kung mga phrases lang, ano yung phrases? Maliliit na sentence ba? Normal situation. Conduct roving inspection, pass by, SG, ganito. O di, phrases lang yun, maliliit lang na English. Imposible hindi mo alam yun, sir. Ha? Yun yung sinasabi kong, wag guluhin, wag magulo ng sulat. Lalagyan mo ng Bisaya. Paano kung Tagalog magbasa? Hindi na naintindihan. Okay? So, hindi bawal magtagalog sa logbook. Pero yung mga phrases, huwag mo naman gawing Tagalog. Namasyal sa paligid. Nanood. Ganun ka. Diba? Mali ba lang kung mayroong nangyari? Ito po ang nangyayari sa ganitong oras. Ganun, tinatawag nun, noted report sa logbook. Kasi hindi mo kaya mag-English, Tagalogin mo. Pero huwag mong Bisayain. Huwag mong Ilonggo. Ilonggo ka eh. Ako, Bisaya ako, pagbasa ko, hindi ko na maintindihan. Diba? So, hindi dapat magulo ang sulat at readable o maintindihan. Okay? So, saan na ba tayo? Pito na ba tayo? Pito. Sa pito, hindi dapat magbura sa logbook. Huwag na huwag kayong magbura sa logbook. Huwag na huwag niyong i-attend na may bura ang logbook ninyo. Ha? Huwag na huwag. Kasi, nangyari yan, ito ha, yung cases ni Nida Blanca, na sa mga langit na po ang kanyang kaluluwa, lahat ng gwardiya nun ay nadampot. Lahat na naka-duty doon sa building na nangyari doon sa panahon ni Nida Blanca na krimen kay Nida Blanca, nadampot. Bakit? Yung logbook na naka-duty doon sa entrance, burado, nakabura ng tinatawag ng liquid eraser. Oh, ibig sabihin, there's something information hiding on that time na eksakto din sa tansya ng mga investigador na dumaan, pumunta, pumasok yung sasakyan ng suspect doon sa building at doon din binura. Nabura din sa dinampot lahat, pati yung naka-duty doon sa helipad, doon sa penthouse, dinampot. Kinalaman ko. O ngayon, nadampot ngayon ha. Eto, tatandaan nito ha. Yung kasama mo, nag-duty sa entrance, nagbura siya ng logbook. O, logbook, binura niya. Nagbura siya ng logbook. Ngayon, ikaw naka-duty sa penthouse, ang layo mo. Anong kinalaman ko doon? Pero nadampot ka. Nakulong ka. Ngayon, paano mo didepensa na wala akong kinalaman doon sa pangyayari? Through your logbook. Kukunin yung logbook mo, sir, minsan hindi po ako nag-duty dyan nung panahon na yun. Wala akong nilaman dyan. Nandun lang po ako sa penthouse, naka-duty, nag-monitor. Ayan po yung logbook ko, sir. Hindi po ako kailan bumaba. Wala po kaming lunch break dyan kasi nga, hindi naman po busy yung penthouse. Anytime, pwede naman kami kumain doon. So, anytime, hindi po ako bumaba dyan para mag-assess o anuman. Doon yun, magkakatalo-talo sa logbook na. Di ka? Ang dami mo rin bura doon. Ang dami mong bura sa logbook mo sa penthouse. Sabit ka na naman, sir. Dahil dun sa bura sa pangyayari, sa kay Nida Blanca,
nangyari ay na hold silang lahat, napunta sa kulungan at hindi ko na sinundan yung anong nangyari doon sa mga. Basta ang nakita ko ay tanggal yung lisensya nila, hindi na sila binigyan ng lisensya at yun na, may kanya-kanya na silang kuhan. Yung talagang suspect na nagbura ay yung agency din na kuhan din, nagkaroon din ng kaso ang agency at yun na nga, yung nagbura ay yun ang tinutukan ng investigator na tinatawag na accessories of crimes, no? So wag magbura ng basta-basta sa logbook. Paano ba magbura ng logbook? Guhitan mo lang tapos close and open parenthesis. Tinuro ko na sa ibang video ko. Ito pala yung follow-up video sa video na yun. Ayan, no? Gumawa na ako ng video kung paano mag-record sa logbook. No? Paano mag-record. Yan video na yan. Ano? Ilalagay ko lang yung link dyan. Bas panoorin nyo. Ito naman yung hindi mo dapat gawin sa logbook. No? Yung topic natin. So, wag magbura. So, pangwalo natin. Ano ba pangwalo? Hindi dapat punit-punit ang logbook. Isa rin yan. Makukulong ka. Ibig sabihin, pinunit mo yung logbook. May punit yung logbook. May kinuha kang isang page doon para para mawala, hindi matago mo yung information na nandoon. Dahil nawala na yung napunit na, nagawasak-wasak na yung logbook, tigmaok tayo guys. No? Tigmaok tayo. So, hindi dapat napupunit ang mga logbook. Intact, malinis. Intact, malinis. Kaya wag na wag mong pabayaang magpunit-punit yung logbook nyo. Alagaan nyo pag kayo nag-duty. No, wag yung kuhan. Wag yung bayaan mo yan. Hindi naman tayo, minimum lang naman tayo eh. Bayaan mo na yan, logbook na naman. Ganun-ganun kandi. Be professional. If you have a professional license as a security guard, you must have a professional attitude on your duty as a security guard. So kung professional ka, alam mo itong mga sinasabi ko sa iyo. Ngayon, kung hindi mo alam, dahil hindi ka nag-training, o kaya nag-training ka, hindi mo talaga alam, now, this is the time na alam mo dapat. Dahil sa Riddles TV, binigay sa inyo. So, wag pabayaang hindi dapat na punit-punit ang logbook. So, saan ba tayo? Na 9? O 9. Ang number 9 ay hindi dapat gawin sa logbook ay basta iwan-iwan sa tabi-tabi. Iniiwan ng ibang gwardiya, siksik dito, lagay doon, gano'n, gano'n. Bakit natin, sir, bakit hindi pwedeng iwanan? Ang uwi mo naman, sir. Baka ganun ang nasa isip mo sa akin. Kaya hindi mo dapat iwanan ng logbook para hindi mapakailaman ng iba. Paano kung isabotahe yung logbook ng gwardiya? Yung janitor naglabas ng ganun, nirecord ng, kunwari, janitor Tampolano, pull out Xerox machine. Ngayon, naiwan-iwan mo, at nakita ng janitor na iniwan mo yung logbook mo at pinunit niya yung page na nandun yung record, may laban ka. Kasi iniwan-iwan mo. Hindi mo nakita, nasabotahe ka na pala ng janitor. Ngayon, nag-imbestiga ngayon, nawala yung portion na nandun yung record ng janitor. Sinong may liable doon? Ang gwardiya. Ngayon, pag hindi na trace kung sino naglabas, sino magbabayad? Ang gwardiya. Okay, di ba? Ang gwardiya. At hindi ikaw lang, lahat kayo. At pwede kayong tanggalin sa trabaho. Okay? Ganun yun. So, dapat huwag iwan-iwanan. Parang baril mo rin yan. Treat your logbook as your wife. Yung wife mo ba, pwede balandra-balandra mo dyan? Hindi, baka gawin ng ibang ka-5-9 mo. Anyway, so, yun ang pang number 9. Ang number 10, guys, ay hindi dapat payagan mong ipabasa ang logbook sa hindi authorized personnel ang logbook. Nakikita ko sa ibang duty, ang janitor, ang kuwan, free silang naggaganong-ganon sa logbook. Nagbabasa-basa sa logbook, free sila. So, wala na yung confidentiality ng ating logbook. Confidential yung logbook, guys.
huwag mong ipabasa. Huwag mong huwag niyong pabayaan na mabasa-basa ng kahit sino dyan. At ito pa, pinapabayaan pang magpabasa sa mga empleyado. Hindi naman sa amin na maliit natin yung mga gwardiya. Ako si gwardiya din naman ako eh. But, minsan akong naging officer, pag rubing ko, tawa ng tawa yung mga... Okay guys, nung minsan akong nag-rubing sa tauhan namin, nakita ko dun sa floor, sa taas sa podium, pinatong yung logbook. So nagtambay yung mga bading-bading na empleyado. Kasi alam mo yung mga bading-bading na empleyado, mga matatalino kasi kadalasan yan eh. Tapos sila yung, excuse me po sa mga bading pero yung mga attitude nila, sila yung malakas mag-okray. So nung nag-rubing ko, hinanap yung gwardiya ko. Saan yung gwardiya namin? Nandun yung mga bading-bading sa podium, nagtatawanan sila habang binabasa yung logbook. Yung pala, they are reading the content of the logbook na may mga maling grammar, which is, hindi naman bago sa akin yon sa ating mga gwardiya, kasi hindi naman tayo ganun ka-fluent. Especially me. Hindi, kaya nga ayaw ko rin maging nagmamagaling ako sa pagkatao ko dahil baka ako rin ay balikan nyo na bakit ikaw magaling ba? Hindi ako magaling. Kaya nga sinasabi ko, bawal ipabasa sa iba kasi nga may mga confidential tayong record at may mga pinagtatawanan nila yung record ng logbook. Dahil bakit nakalagay lang sa ibabaw ng podium yung mga bading-bading na empleyado, nagtambay-tambay doon. Walang isa lang ibang kundi yung logbook. Binasagbabasa nila, tawa sila ng tawa dahil dun sa mga phrases na nilagay ng gwardiya. Pinababayaan ng gwardiya na basahin ng ibang tao ang ating logbook, which is hindi dapat gawin yun guys. At baka mabasa ng mga ibang tao, uy, naka-record pala ako rito. Unitin ko nga to. So wala nang alam ng gwardiya kasi iniwan mo na, pinabasa mo pa. Di ba? Nagigits na? Ha? Okay. So, I hope na magbigay sa inyo ng maayos na impormasyon to. At once na maging implemented nyo yan sa duty nyo at to treat our logbook properly, ay isa ka sa mga masasabi nating knowledgeable security guard as a professional security guard. Dahil alam mo how you handle your logbook. Ngayon, pagdating, sir, yung ibang kasama ko sir, hindi naman sila marunong humawak ng logbook. Mga burara, sir. Well, pabayaan mo sila. Pagkatao nila yun. Iba ka dahil ikaw ay isang professional na security guard, marunong ka magkanda ng logbook. Ngayon, pag turnover mo, minsan din nangyari sa akin yan, turnover ako. Logbook, properly turnover at intact and no unnecessary tinatawag na drawing at basta intact siya, then clean and order. Ginanong ko, ninoted ko dun sa turnover ko sa aking kapalitan, binasa niya ngayon, pati ba naman yan buddy, isusulat mo pa yung regarding sa logbook. Halata mong hindi siya trained at halata mo rin siya na guilty rin siya na baka magawa siya ng logbook, magagawa siya ng hindi maganda dun sa logbook. Kasi takot na takot siyang na may drawing o may takot siya na mapuna na may ginagawa siyang hindi maganda sa logbook. Kasi nag-turnover ka ng maayos at ninoted mo na logbook is neat and intact and in order sa pag-turnover mo. Hindi ka dapat magalit. Dapat kang, kung ikaw ay isang trained na security guard, dapat mong maintindihan na yung kasama mo ay ginawa lang niya na, maging maayos yung pag-turnover niya. Hindi yung ikaw pa yung galit dahil tinon-over sa'yo na may noted pa. Kasi gusto kong patunayan na walang drawing yan, walang punit yan, walang anuman yan sa logbook natin nung binigay ko sa'yo. Para pag basa,
Pumunta yung inspector nyo, ano nangyari sa logbook? Sinong nagkuhan dito? Sinong nagjujutin to? Puro kayo drawing nito. Pwede kayong bigyan ng necessary action ng mga inspector sa logbook. Kasi ang logbook is property ng agency yan. Hindi property ng gwardiya. Property ng agency yan. Provided ng agency yan. Tapos, bababuyin mo. So kung may inspector, kahit kami mga officer, ako hindi ko na lang binibigyan ng tawag dyan ng diin minsan sa duty ko kasi kasi isipin ng mga kasama ko rin na napaka-fault finder ko masyado. Pero sa totoo lang, supposed to be dapat meron lang akong pinabigawa ng explanation dahil pag rubing ko guys, naka-turn over na siya. Pag rubing ko, naka-turn over na siya. So, ipaliwanag mo yan, sabi ko. Galit na galit sa akin, kulang na lang, abangan ako sa labas. Siya yung nagtrabahong pakupal-kupal, siya yung galit, siya pa yung gustong abangan ako sa labas. Diba? Kita mo yung ganong attitude na security guard? I hope na hindi kayo ganon, no? So, mayroon din akong nahuli din na tauhan ko na nagrubing ako ng alas 3, nagrubing ako ng mga bandang alauna, ang out niya alas 3. Pag rubing ko, walang nakasulat. Ang nakasulat ay assume lang. After that, wala akong nakitang entry doon sa logbook niya. So, sinita ko siya. Pero nakalusot guys, nakalusot. Bakit nakalusot? Sir, nakadrop yan sir. Mamaya ko na isusulat pag non-over ko. Kasi pangit yung sulat ko sir, ayaw kong nagmamadali palagi. Nakalusot, hindi ko siya hininga ng explanation kasi marunong okay? So, ganun yung guys, I hope na itong video na to magbibigay sa inyo ng kaliwanagan sa kaisipan nyo para maging gabay nyo sa pag-duty ninyo ng security guard. So, kung maliwanag sa inyo guys, I hope na mabigyan nyo ng like. Pero kung malabo, video na pangitan, dislike the video guys, pwede naman nyo i-dislike. Ngayon, kung may mga katanungan pa kayo, nakalimutan kong bagitin dito sa video na to, please, comment, no? Wala akong natatanggap na comment. May natatanggap ng comment, thank you, sir, ganun, mga taong thankful sa mga binigay kong information. Isipin mo naman, guys, may pre training kayo information dahil sa YouTube. Kasi kung nung panahon namin na wala pang YouTube, nangangapa kami sa dilim. Kasi bago kayo makakakuha ng impormasyon dati guys, ay magbabayad muna kayo. Dahil sa YouTube, na ibibigay ng tulad ko, na eksperyensyado sa trabaho, na ibigay sa inyo na libre. Wala lang akong ibang hiling guys, kundi panoorin ang mga ads na lumalabas sa video ko, para na makatikim mo ng kape. Pero sa ngayon, wala pang kape na tikman Okay? So, kita-kita tayo guys sa susunod na video guys. Bye-bye guys! Bye-bye! Don't forget to subscribe sa baguhan. Notification bell para makita-kita pa tayo sa next video. Bye-bye!